Kumisan maraming mga hadlang para ang tao makatanggap ng blessing sa Diyos dahil iniisip niya merong specific ways and methods to receive that blessing. Samantalang pwedeng dumiretso sa Diyos through the Lord Jesus Christ. Ito ang tema ng ating pag-aaral, pinamagatan natin, steering water or the living water. Yung kumakalaw-kaw, gumagalaw-galaw na tubig ba o yung buhay na tubig? Salamat Panginoon dahil kayo ay patuloy na nagtuturo, nagtutuwid, nagpapalakas sa amin. Ngayon, linisin niyo nga po kami, pakilinawin ang aming isip, at tumanggap kami ng pagpapala, pagpapagaling mula sa inyo. Be our speaker. Teach us, Lord. Help us to understand you more so we can live life according to your will. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. John 5:1-7. Pagkaraan ito'y pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo. Sa lungsod na ito, na malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreyo ay Bethsata. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. May isang lalaki doon na 38 taon na may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya tinanong niya ito, "Gusto mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag gumagalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako ay may nauna na sa akin." Mayroong isang lugar sa Jerusalem at mayroong mga remains ito up to now na pwedeng madalaw kung gustong siyasatin at tingnan. Ito ay kinikilala nung unang panahon na lugar ng Himala kasi ito ay may tubig na bumubukal. Naliligid ito ng mga porches, mga porticos. Kung in other words, nilagyan na nila ng mga parang building at mga shelter sa paligid dahil naging puntahan ng mga may sakit. Yung mga may sakit nakaabang doon, ang tagal-tagal na nakatunganga sa tabi ng tubig dahil may mga panahon na biglang nabubulahaw yung tubig, gumagalaw, kumikilos, it steers. At sa panahon lang na yon, yung kauna-unahang lumusong ang gagaling. So you can imagine, ang lahat nag-uuna-unahang lumusong, talo na agad ang pasyente natin na ngayon ang ating main character kasi lumpo. Mabuti sana kung puro galis ka lang, madali naman tumalon sa tubig. Ikaw na agad ang makakatanggap ng pagpapala o may iba ka pa mga reklamo sa buhay. Pero yung lumpo, sabi niya, 38 taon na po akong aabang-abang. Pero tuwing kumakalaw-kaw yung tubig, when the water steers, nobody lifts me up to bring me into the water, so may nauna nang tumatanggap ng pagpapala. So it's about steering water. Siyempre, may mga scientific explanations then why this water steers every now and then. Ang mga tao unahan. May tanong si Jesus, very, very interesting. Sabi niya, "Gusto mo bang gumaling?" Iba naman ang sagot ng paralitiko. "Ang tagal-tagal ko na pong nandito, pero wala naman nagbubuhat sa akin para ako ilusong sa tubig." Sana sinabi na lang niyang, yes. But why? And why did it take so long for this paralytic to be healed? Kasi sa kanya, ang paggaling ay yung mauna rin siya sa paglusong. Nilimitahan niya ang kanyang sarili, sinunod niya yung pattern, yung mold na sinusundan ng lahat, and that is unahan. And though you might believe in the power of God, there is something ungodly na nag-uunahan kayo para kung sino lang mauna siya ang mapagpala. Kaya ang tagal-tagal na niyang nakapila doon, hindi naman siya gumagaling-galing. John 5:8-9. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Noon day gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. So here we see Jesus, the living water, instead of the steering water, or what you might call religious props and idols. Kung yung mga tao naniniwala pa, dapat meron akong holy water, dapat ako merong blessed crucifix, dapat meron akong ganito, meron akong ganun. Kailangan pa akong mag-pilgrimage sa ganitong lugar, sa ganong bundok, sa ganong syudad para ako magdasal. Kailangan pang ganito at ganon ang isuot ko, ganitong kulay. Katulad din yan, itong steering water na to. May mga requirement na dapat masunod mo para ka tumanggap ng pagpapala. At hindi ako magtataka kung sa paligid ng tubig na yon ay meron ng mga collection boxes,
Meron ng mga religious leaders na nangongolekta ng mga koleksyon sa mga taong naghahantay ng himala. Siyempre, kahit saan may pilgrimage, kahit saan merong pinapaniwalaan na merong himala ang Diyos, may koleksyon. Nagiging negosyo, kaya naman ipinopromote, kinukonsinte ng maraming religious leaders ang pilgrimages. Samantalang ang Diyos ay nasa lahat ng dako. God is everywhere. You can pray everywhere, anytime, anywhere. The only reason why we gather together is that so that we can learn together, we can fellowship together, pray together, and have relationships. But even anywhere, you can pray. And God will also be there. Kaya pinapahalagahan lang natin yung fellowship. Kaya sa mga churches, mahalaga na ikaw, taong uma-attend, willing ka at gusto mo magkaroon ka ng personal relationships and fellowships. Kasi kung aalis ka lang, dadating, aalis, darating, kahit abutin ka ng 38 taon ang kagagawa noon, wala ka pang nagiging kaibigan, wala ka pang nagiging kapalagayang loob. So nasa sayo kung magjo-join ka ng small group activities ng church para magkaroon ka ng fellowship. It is impossible for that to happen during a corporate worship where hundreds, even thousands of people are present and there is a program that must be followed because people have other plans after their specific commitments of attendance. Nasa sayo kung anong pwede mong gawin. Pero ang dapat mong tandaan, even in the privacy of your home, at turo pa nga yan ni Jesus, when you pray, go into your room and close the door behind you so you can be alone with God. So hindi mo kailangan ng lugar, ng props, ng kung ano-ano para ka makakonekta sa Diyos. So ang sabi ng Panginoon, hindi mo naman kailangan ng steering water eh. At hindi mo rin kailangan ng tagabuhat. Ba't kailangan mo ng tagabuhat? Tumayo ka, buhatin mo yung higaan mo, tumuwi ka na. At naniwala siya, nanalig, ginawa niya, siya'y tumayo, binuhat ang higaan at lumakad nga. Walang nagbuhat, walang tubig na gumagalaw-galaw, hindi kailangan yon pag si Jesus ang kausap natin. Diretso tayo sa Panginoon, hindi natin kailangan ng tagapamagitan. Huy, buhatin mo ako, dalhin mo ako doon. Huy, ipag-pray mo ako. Yung mga iba, they feel weak when nobody's praying for them. Well, we can really feel stronger and nicer when people pray for us. Eh, paano kung wala nagpe-pray for you? Di mag-pray ka mag-isa. Diretso sa Diyos. Hindi mo kailangan ng maraming bagay para ka kumonekta sa kapangyarihan ng Diyos. That's why Jesus went to earth to bring heaven down and make God available and reachable to people. John 5:9-10. Maganda sana ang nangyari, pero eto na ang komplikasyon. Nooy araw ng pamamahinga, Sabbath. Kaya sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Itong mga religious leaders na hindi nakatulong sa kanya ng 38 taon, hindi naman siya binubuhat para ilagay sa tubig pag ito'y gumagalaw, hindi naman siya ipinapanalangin, walang ginagawa para sa kanya. Ngayon siya ay nakatayo na at buhat ang higaan, hindi man lang sinabing, wow, nakakalakad ka na. Hindi ang sabi, alam mo ginagawa mo, bawal ah. Bakit mo bawal? Sabat ngayon. Hindi ka dapat magbuhat ng higaan. So healing or the law and technicality. These people are concerned with technicalities, with methods, with systems, with control of people. They're not really concerned about the well-being of people. Kasi kung talagang sila ay nagmamahal sa mga tao, kahit man lang saglit, malilimot na lang yung technicality at ang mangingibabaw sa kanilang kalooban ay kaligayahan dahil finally gumaling ang taong ang tagal-tagal nang nag-aabang ng paggaling niya. But the leaders didn't care about that. They were concerned about the technicalities of the religion. They were concerned about obedience to their specific laws. And never mind if you're suffering forever, basta obey the laws. At ngayong finally gumaling na, ni hindi nila yun binigyan ng pansin, ang minalaki nila ay yung pagbubuhat ng tao sa sarili niyang higaan. John 5:11. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. Nakita niyo tong taong pinagaling, idiniin pa si Jesus. Palibas at siya pinapagalitan, ba't ka nagbubuhat sabat ngayon? Eh yung po nagpagaling sa akin ay nagpabuhat. Halos kulang na lang sabihin niya, siya ang pagsabihan niyo. Siya po ang dapat sisihin, hindi ako.
So, sinong dapat sundin? Yung powerless and unhelpful, unconcerned religious leaders? Or Jesus who heals? Itong mga kwentong ito, laging may very powerful symbolic significance. Lagi kayong may pagpipilian. Okay, susundin ko ang technicality, Sabat ngayon, hindi ako dapat magbuhat. Pero para hindi makapagbuhat, dapat wag akong gumaling. So, ganun na lang. Huwag na lang akong gumaling para wag akong makapagbuhat at huwag mag-break ang Sabat. O, susundin ko si Jesus na sinabi, tumayo ka, buhatin mo at umuwi ka na. In other words, indirectly, nalabag ang law of Sabbath. Because Jesus has a higher law, the law of love. Mahal kita, ang tagal-tagal mo na nagdurusa, hindi na kita pagbubukas-bukasin pa ng paggaling mo. Ngayon na. At alangan mang iwan mo yung higaan mo dyan, nakakalat, so buhatin mo, iuwi mo. And the religious people found something very wrong with that. Ito namang tao, sabi niya, huwag po ako sisihin nyo. Yung nagpagaling sa akin ang may sabi niyan, sinunod ko lang. John 5:12-13. At siya'y tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Hinahanap nitong mga leaders na ito yung nagpagaling hindi para pasalamatan, hindi para purihin, kundi para usigin. But the person who was the recipient of blessing was underinformed, even underappreciative, at maraming ganyang recipients. Get and forget. Tanggap ng tanggap, hindi man lang inaalam kung sino may bigay at hindi man lang nakakapagpasalamat. John 5:14-15. Pagkatapos ito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan nitong, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Pahamak na recipient ito. Nung nakita niya si Jesus sa templo, sinabihan pa siya para huwag nang bumalik ang sakit niya. Huwag ka nang babalik sa kasalanan mo. So obviously, yung naging dahilan ng kanyang pagkakasakit ay isang kasalanan. Pero hindi lahat ng sakit ay kasalanan ng dahilan. But in this particular case, sabi ni Jesus, huwag ka nang babalik sa kasalanan mo at baka bumalik pa yung sakit mo. So in his particular case, may direct relationship yung lifestyle niya sa kanyang sakit. Sabi niya, huwag ka nang babalik sa dati mong lifestyle at baka bumalik pa ang sakit mo. Aha, si Jesus pala yung nagpagaling sa akin. Alam ko na ngayon, pumunta siya agad sa mga authorities. Alam ko na po kung sino nagpagaling sa akin. And in a manner of speaking, it was like, alam ko na po kung sino talagang dapat yung sisihin. Si Jesus ang nagsabi sa akin na buhatin kong higaan ko kahit Sabat. At sabi nga ng Bible, mula noon, sinimulan na nilang usigin si Jesus. In fact, pinagplanuhan na nilang patayin. Kawawa ang mga Israelites. Napaka-relihiyoso nila. Ilang beses silang nagdarasal maghapon. Napakatapat nila sa kanilang mga giving to the temple sa pagsunod sa kutakot-takot na batas. Tapos hindi naman sila mahal ng mga religious leaders nila at hindi naman talaga sila natutulungan. At ngayong tinulungan sila ni Jesus, si Jesus naman ang gustong ipahamak ng mga leaders na yon. Kasama na yung kanilang masigasig na pagpapairal ng kanilang mga batas kahit naman hindi effective. At nandun na rin yung selos, yung inggit nila kay Jesus dahil wala sila ng ganung uri ng kapangyarihan. It was the technicality of the law. Yun ang inuna at pinangibabaw nila. Ganyan ang legalistic at mababaw na pananampalataya. Hindi tinitingnan ng tunay na mahalaga at ang tinititigan, mga maliliit na bagay na sukat ay pinalalaki. Sabi nga nila, in the absence of big things, small things become big to small minds. Kaya pagka maliliit na bagay pinapalaki, ibig sabihin, walang malaking misyon, walang malaking halaga ang buhay niya, kaya yung maliit, lumalaki na lang. John 5:17, ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon. At gayon din ako. Sabi kasi sa kanya, bakit mo pinabuhat yon? Sabat. Ang aking ama
patuloy na gumagawa. Anong sabat-sabat? Sobra ang pangangailangan ng mga tao, sobra ang needs nila. We cannot afford na maging technical about this. Kailangan gawin na yung mabuti, gawin na. Tapos, pumasok yung ama and anak dynamics. Biglang sinabi ni Jesus, ang aking ama sa langit, ang Diyos, na sinasabi nyo, sinasamban nyo, pero mini-misrepresent nyo, patuloy paling gumagawa. Tapos kayo ngayon, gustong-gusto nyo yung pahinga na yan, kahit hindi naman nakakatulong sa mga tao. Kung talagang utos at kalooban ng Diyos Ama ang Sabat at ang mga iba pang kautusan, bakit naman lalabagin ni Jesus in very dramatic ways? So, dalawa lang natin ang option sa isang mapanuri na nagbabasa ng Biblia. Na ang pananampalataya sa panahon ni Jesus ay marami ng kalikuan at baluktot na pananaw, emphasis, interpretation, and application of the law. Or, Jesus was not right, that He was wrong in breaking the Sabbath. Yan lang ang choices natin pag nagbabasa tayo. Tama ba si Jesus o mali? At syempre, alam nating tama siya. Therefore, mali ang interpretation and application ng mga tao sa kanyang panahon doon sa Sabbath at sa marami pa mga ibang batas. Kasi kung tama yung mga batas na yon, Jesus would be a lawbreaker. But Jesus said, I have not come to destroy the law, but to fulfill it. Pero in the fulfillment of that law, in the fulfilling of that law, Jesus actually broke the existing traditions of His time. It means that Jesus was referring to another set of laws that was primary to God the Father in heaven, but was no longer the set of laws being implemented by the religious system in Israel. So pag sinabi ni Jesus na, I came to accomplish the law, hindi niya ibig sabihin yung the same law that these priests and these Pharisees were fighting and killing for. Because Jesus really broke many of them. So ibig sabihin, He was not breaking the law of God in heaven. He was only breaking the traditions of men, which was the basis of the law and the basis of the religious practice in His time. Pag sinimplify natin yan, lawbreaker ba o law-abiding si Jesus? Siyempre, law-abiding. Bakit niya binrek yung mga traditions nung panahon niya? Hindi yun talaga ang law na mahalaga sa Father. Dahil kung yung tradition ng Israel, yung mga teachings sila, yun na talaga ang tama, bakit pa ipapadala si Jesus? Pinapadala mo lang para magtama kung may mali. Bakit mo pa ipapadala si Jesus na liwanag kung maliwanag na talaga? Nagpapadala ka ng liwanag kung may dilim. Bakit ipapadala mo si Jesus na daan kung meron na palang daan? So nagpapadala ka ng daan, katotohanan at buhay dahil in actual practice, walang daan, walang katotohanan at walang buhay sa kanilang religious system nung panahon na yon. Dahil kung meron na at tama na yon, God was wasting time and Jesus wasted His time and effort correcting an already correct system. So isa lang ang pwedeng isipin ng tunay na manunuri, yung inaakala ng mga relihiyoso sa panahon ni Jesus na tama, sa tingin ni Jesus at sa tingin ng Ama sa Langit ay baluktot, dapat ituwid. Napakahalagang unawain yung conflict ni Jesus at ng mga Pharisees. Because the Pharisees were implementing a religious system developed by the Jews in Babylon when they were in captivity in Babylon. And most of those laws and traditions they claimed to be coming from God were only tribalistic and nationalistic. It was only meant to preserve their tribe and their nation against all others. Alam naman natin, God is God of all. Hindi lang siya God of a specific race or nation or tribe. God loves all people and God created all people. But the tradition of Israel developed a system wherein sila lang ang mahal ng Diyos, sila lang ang paborito ng Diyos, sila lang ang pinagpapala ng Diyos, sabi nila. At sabi ng traditions of their fathers. At ito ang gustong ituwid ni Jesus. Kaya nga yung unang pagsasalita ni Jesus publicly, sinabi niya, ang dami mga balong nagugutom sa Israel, ang pinagpala ng Diyos, yung tagalabas, yung Gentile. Ang daming mga may ketong sa Israel, ang pinagpala niya, yung tagalabas, hindi Israelite. Ibig sabihin lang ni Jesus, huwag niyong isipin na kayo lang ang mahal ng Diyos. At nagalit yung mga tao nung na-realize rin sinasabi ni Jesus, kinaladkad siya palabas ng synagogue, ng prayer house, at gusto siyang ihulog sa bangin at patayin. Dahil yun ang kanyang laging ipinapakita na hinihipo niya maski bangkay,
Nakikisalamuha siya sa mga tinatawag na sinners, tax collectors. Nagtatrabaho siya kahit Sabbath. Pinapayagan niya yung mga disciples niya kumakain ng hindi naguhugas ng kamay, breaking the traditions of Israel. Because in a dramatic way, Jesus was saying, that is not all there is to our faith. Merong mas mahalaga at kinailangang ituwid ang liko. So nagalit yung mga leaders kay Jesus dahil pinagbuhat niya ng higaan yung paralitiko. John 5:18, nung matapos sinabi ni Jesus na bakit ako at saka aking ama patuloy nagtatrabaho, ba't ipinagsisiksikan niyo yung Sabat? Lalo namang pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Hudyo na ipapatay siya. Sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama. At sa gayon ay ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. So from Sabbath to father issues, lumaki ang issue dito. They see the technicality, but not the healing, which is really the story. They became majors of minors, the blind leading the blind. Kaya si Jesus, nung minsan siya'y naglalakbay, nakita niya yung Jerusalem sa ibabaw ng bundok, napaluha siya, habag na habag siya sa mga tao na ligaw dahil ang kanilang mga pinuno ay mga bulag. At sinabi niya sa Mateo 7:3, bakit mo pinapansin ang puwing sa mga mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Ganon ang pananaw ni Jesus sa mga religious hypocrites. Ang dami mong concern, bulag na bulag ka, laki ng nakatakip sa mata mo, paano ka makakakita to see clearly to even help people? And you see the Pharisaic solution and style? Kill. Kill the messenger to silence the message. Bakit nila gustong patayin si Jesus? Dahil nagpagaling sa Sabat? Dahil hindi nasunod ang kagustuhan nila sa Sabat? May paggaling, may himala. Paano nila lalabanan yon? Sa kanila, the message is really love above the law. Yan ang gusto ni Jesus. Wellness above legalism. This is the opposite of what the people in the religious system wanted, because all they had was callousness, irrelevance, darkness of the religious system. Sa simpleng kwentong ito, ipinakita kung gaano kamanhid ang mga religious leader sa tunay na pangangailangan ng mga tao. Na dapat sana ipagbunyin nila ang paggaling ng taong ito, pero ang kinalang minalaki ay yung schedule kung kailan nangyari ang himala. So what are the choices of the people? Jesus healing and instruction? Or religious legalism, tradition, and coldness? Up to now, many people have to make those choices. Kahit mga Kristiyano ngayon, magiging loving ka ba o legalistic? Uunahin mo ba yung concern ng tao o yung mga alituntunin at mga methods and systems? But it's important, as we have seen here, to know Jesus. Gumaling yung lalaki pero hindi pa siya nabigyan ng warning na huwag na siyang bumalik sa kasalanan niya. And the second time around that he met Jesus, nalaman niya how to keep and stay well. Yeah. Huwag mo nang balikan ang dati mong lifestyle. At sa atin man, mga kapatid, meron niyang mensahe ngayon. Lahat naman tayo, pinagaling na ni Jesus sa maraming bagay. Lalong-lalo sa mga kasakit na nating spiritual. At ganun pa rin ang payo ni Jesus ngayon. Gusto mong ma-maintain ang spiritual health mo? Even your physical health? Live a godly lifestyle. Huwag mo nang balikan yung unhealthful and ungodly lifestyles. It's important to get healed by Jesus. Do not depend on stirring waters. Sinong umaasa pa dyan sa mga tubig-tubig? Umaasa pa nga langis-langis, panyo-panyo, bande-bandera, kung ano-ano mga props. Hindi natin kailangan yan dahil si Jesus, diretso natin pwedeng lapitan. At sino man ang nagsabing ito, gamitin mo ito, kailangan mo itong ganito mga dasal, ganito mga orasyon, ganito mga ritual-ritual. That is an image, that is an idol that replaces Jesus and the God in heaven that Jesus represents.
So do not depend on stirring waters. Do not depend on religious props. And by this, we don't mean medicine. Medicine is not a religious prop. It is a scientific element to help our bodies heal. Hindi yun ang sinasabi natin, kundi yung may mga magical powers, mga miraculous powers na bato, na kahoy, na kung ano-ano man. Di natin kailangan yon. And do not depend on things and people that do not and cannot help. Katulad din nung walang nagbubuhat, hindi tuloy siya madala sa tubig. Hindi mo na kailangan may magbuhat sa'yo para ka lumapit kay Jesus. Hindi kailangan lagi may magpaliwanag sa'yo ng Biblia. Basahin mo yan. Dahil binigyan din tayo ng Diyos ng utak bawat isa sa atin. Hindi kailangan laging makinig ka sa turo ng iba. Dapat mag-isip ka rin para sa iyong sarili. Hindi dapat spoon-feeding ang ating spiritual growth. You cannot say, hindi ako nag-grow kasi absent ang Sunday school teacher. Hindi ako nag-grow kasi wala namang Bible class na ino-offer pagka-araw ng Tuesday. Hindi ako nag-grow kasi huwag kayong manisin ng ganon. Do something between you and God. Connect with God directly like what happened in the story. So niya, hindi pa ako gumagaling kasi walang nagbubuhat sa akin eh. And Jesus said, di mo naman kailangan nagbubuhat eh. Bumangon ka. At yun ang gawin natin sa buhay natin, mga kapatid. What is your paralysis? Ano ang ating mga kasakitan na pumipigil sa ating kumilos, gumalaw, gumaling, umasenso? Yung iba hindi makakakilos kung walang Papa. Kung meron tayong Papa Jesus, that's fine. Hindi mo na kailangan ng mga kung anong Papa o Mama o ano paman. Hindi mo kailangan na laging may tutulong sa'yo dahil nandiyan si Jesus. Huwag tayong mabulag na lagi mong kailangan ng tao. Don't be addicted to anyone. Na hindi ka naliligaya kung wala si ganon, wala si ganon. Hindi yon totoo. It's a lie. Because with you and Jesus, you have the majority. Matuto tayo na kahit walang ibang tao, nandiyan ang Panginoon at kayo, masaya na. Although, hindi naman natin itataboy ang mga tao kung nandiyan sila sa mundo natin. Pero may mga panahon talaga, hindi na iwasan, kayo lang ng Panginoon eh. Hindi ka nag-iisa, may kasama ka pa rin. May hindi tumutulong sa'yo, parang pinagtakluban ka ng langit at lupa. May Diyos pa. Huwag iasa ng iasa sa tao yan. At lagi kasing pag may tao, nakakalimutan nating may Diyos. Kaya kinakailangan pa kuminsan na maranasan nating iwan ng mga tao, mawala yung mga tao para lang maalala natin, ay oo nga pala may Diyos. At yun ang ipinaalala ni Jesus. Hindi mo kailangan ng tagabuhat. In fact, hindi mo kailangan yung swimming pool na yan. At hindi mo kailangan intayin kung kailan kukulo-kulo yung tubig dyan. Ngayon na, tumayo ka. And this Jesus yesterday is the same Jesus today. At sino yung tao na yung paralitiko sa kwento? Tayo yon. Meron tayong mga pangangailangan na iniaasa natin sa schedule, iniaasa sa pagbula ng tubig, iniaasa kung may magbubuhat sa atin. Umasa kayo sa Panginoon because He is always available. And He is only a prayer away. Napakaganda ng kwentong ito kung nanamnamin natin yung kahulugan ng bawat elemento sa kwento. Do not depend on others. Once in a while, there are other people we can depend on. That is nice. But that will not always be the case. May mga panahon that it will have to be you and God. And I tell you, you and God are the majority. Develop that kind of interdependence on people. It is nice. But more than that, develop a very powerful dependence on God. At yung mga napagaling na, alam na natin, stop sinning. Yung mga iba, nahipo na ng Panginoon, binigyan na ng bagong buhay, tapos bumabalik na naman sa dati. Sabi ng Panginoong Jesus, kung ayaw mong balikan yung sakit mo, huwag mo nang balikan ang dati mong buhay. At please, huwag ipahamak ang tumutulong at tumulong na sa inyo. Tulad ng ginawa ng lalaking ito. Kaya lagi sinasabi ni Jesus, pag pinapagaling niya yung mga tao, huwag niyo na ipamalita, huwag niyo na ipamalita. Kasi uusigin siya ng uusigin ng mga religious authorities. At suriin kung nakatutulong, kung nagpapagaling at nakapagpapalakas ang inyong religious practice. Tulad niya, ang tagal na niyang ginagawa yun, hindi naman nakakatulong sa kanya, pero tuloy pa rin niyang ginagawa. Suriin niyo lahat ng mga religious practices niyo kung effective. If it heals you of your physical and emotional and spiritual infirmities, and more than that, if it enables you and empowers you
to be what God wants you to be. Kung at kahit matagal na ang sakit, kung at kahit walang nakakatulong sa matagal na panahon, let Jesus help and heal you. Baka meron pa sa atin dyan, ang tagal-tagal nang nagdurusa, malungkot kasi namatayan ng mahal sa buhay o iniwan o kung ano man yon, lumapit na kayo kay Jesus. Tama na, move on na. Jesus wants you well. Jesus wants you happy. Nandiyan ang Panginoon para tayo pagalingin, patayuin, at hindi lang patayuin, para pagbuhatin ang ating mga higaan. Dati siya ang binubuhat ng higaan niya na yon, nakapatong lang siya doon. Ngayon siya na ang nagbubuhat. Can you imagine that empowerment? Huwag kayong laging umasa sa tulong ng tao. Ang hingin niyo yung pagpapalakas ng Diyos so that you can be autonomous and independent. And not only that, you can get to the point of being the one to help others instead of being the one to always receive help. Dapat ang ating ambisyon ay hindi lang sino kaya madilihensyahan, sino kaya magbibigay sa akin, sino magpapautang sa akin, sinong tutulong sa akin. Dapat, Lord, pagalingin niyo ako, palakasin niyo ako, bigyan niyo ako ng maraming resources para ako naman ang makatulong, ako ang magbuhat ng sarili kong higaan at huwag kong iasa sa iba. At ang tunay na nagkakaroon ng connection kay Jesus, nagiging ganon. Hindi nakasandal sa iba, hindi umaasa sa iba, hindi addicted to other persons, but they are dependent on God, and God enables them, and they're able not only to stand up, but also to lift the bed on which they were carried by other people. Ang tunay na relasyon sa Panginoon, binabago ang ating lifestyle from recipient to giver. From the weak person to the strong person that can help the weak. From the one who always receiving forgiveness to the one now dispensing and giving forgiveness to others. Nababaligtad pag tayo nasa Panginoon kasi ang Panginoon ay makapangyarihan at yun ang gusto niya sa ating buhay. Ama namin, ituro mo sa amin kung ano ang katulad sa buhay namin ng lalaking paralitiko na ito. At dahil kayo ay Diyos noon, ngayon at kailan paman, kung paano niyo tunulungan sa pamamagitan ni Jesus, yung lalaking yun ay matutulungan niyo rin kami. Salamat, Ama, na meron kaming Ama sa langit at kayo yon, at meron kayong isinugo sa amin ang iyong anak na si Jesus upang patunayan at iparamdam sa amin ang iyong pag-ibig at kapangyarihan. Kayo ang humipo sa bawat buhay na ngayon ay kumikilala sa inyong kapangyarihan. Kayo ang Diyos na makagagawa ng hindi nagagawa namin o ninuman para sa amin. Bless your people, O God. Bless your people as we acknowledge your power, as we believe in you, and as we seek your protection and healing. Father, we thank you in the name of your Son, Jesus. Amen.